Okay, may bago tayong tanggap na ano, Diban 50-inch. Walang display. Smart siya, smart. Ano. Home service pala ito. Bali nandito ako sa bahay ng customer. So, walang display. Walang backlight. Patay yung backlight kaya walang display. Ano. Try natin ulit. Okay, pa-expose muna tayo dito. Baka sabihin fake video na naman ito. Kasi may nag-comment sa akin na fake video daw yung video ko. So dito, pina-plus natin ko na yung screen kasi titignan ko kung meron siyang image or display. Para malaman ko kung buo yung display niya. So nung inon ko, may naninag akong display. So buo yung panel natin. So dito na ngayon ako tututok sa power supply. Yung supply ng backlight. I-checking ko kung meron siyang supply. Supply na. Sayang eh. Malaki sir? Mga 24 ata. Paano sa'yo? Maraming guhit? Isa lang. Ganun. Sa gitna. Sa gitna? Oo. Tingnan natin sir kung kayang gawin. May iba pang TV pinakita yung owner dito. So bali 3 LED TV itong pinapagawa sa akin dito. So para walang supply yung backlight. Yan. Ayun lumalabas. Dito pa sa mismong terminal. Yan. Walang output yung ano. Bali yung output ng power supply sa backlight, bali ang lumalabas ng millivolts lang. Wala siyang output. Kaya tatry ko rin palitan to ng power supply. Okay, check ko itong remote kasi minsan ayaw gumana. Ito, pupulot ko na yung power supply ng ano. Ng Diban. Yan o. 50-inch. Bali ang sira niya yung power supply ng backlight. Ito. Then ito, may iba pa akong gagawin. Yan po. Okay, nakabalik na ako dito sa customer kasi may dala na akong power supply para sa backlight. Nabili ko ito dun sa Raon. So, iti-testing ko na lang ngayon kung gagana na siya. Lalagay tayo ng power supply para sa backlight kasi hindi na to ma-repair. Sira yung control kasi niya. So, bumili na lang ako nito. Tatap ngayon natin yan. Okay, wawiringan ko na itong binili ko na power supply para sa backlight. Okay, negative. Hindi pa rin siya gumana no pinalitan ko na siya ng power supply. Ganun pa rin, wala pa rin siyang display. Ayaw pa rin mag-on yung backlight. Okay, next step. Aangatin ko na itong panel para ma-check ko yung mga backlight. Ayos na ho yan. Hindi pa. May tama rin yung backlight eh. Ano kaya rason bakit tubig nang hindi nagbukas? Minsan talagang ano yan eh. Minsan ganyan eh. Wala naman sa kuryente. Pero minsan sa fluctuation niya. Pa-fluctuate. Plus. Maganda pala dyan. Ang saksak pa rin sa ABR. Sir! Sir, yung maliit yung sir, precision. Hindi madukot eh. Yung maliit na precision. Hindi madukot sir, merong ano eh. Apo. May nakatagong screw eh. So normally kasi kahit isa lang mapundi dyan na sa backlight, lahat yan damay na. Pero ako kahit isa lang pundi, lahat papalitan ko na para lahat bago yung backlight. Okay, inuwi ko na itong mga backlight na original kasi dito ko na sa bahay gagawin. Ayan, nakabili na ako ng mga yung isa-isang piraso ng backlight. Then pagdudugtungin ko na lang yan, isusukat ko dito sa original. Para pagdala ko doon sa customer, sasalpak ko na lang siya. Ayan, ito na. Ililipat ko na lang yung wire na pula doon sa binili kong backlight. Ayan o.
Okay, bawat isang strip, nilalagyan ko ng numbering para hindi magkabulbol pagkadala ko doon sa customer. Kasi napakarami ng ilaw na ito. Bali, 66 na LED ito. Okay, kakabit natin ngayon dito sa power supply ng backlight. Malakas to kasi ito pang pang 50 inch pataas. So, testingin natin kung gagana siya. Okay, nakakabit na yung power supply. Ayan. So, iti-test na lang natin. Pa-plug ko na ngayon. Ayaw. Okay, bali nagpalit ako ng power supply kasi ito hindi niya kaya yung ganong karami na na backlight. Bali lumalabas kasi ito 66 na backlight to pero 3 volts ang isa, so masyadong madami. So in total bali nung inad ko yun kung ilang voltahe ang requirements nito kasi in series. So lumalabas mga 190 plus volts to Kaya ang output naman nito 125 volts lang ata. Pero ito yung mga nire-recommend sa Raon pag mga 50 inch pataas na ito. Kasi nakagamit na rin talaga ako nito. Kaya ito yung wala ka naman mabibili mas mataas pa dito. Kaya ito na yung binili ko, pero hindi niya kinaya ito dahil nagulat nga ako dahil itong yung diba na ko, napakarami ng backlight, 66 pieces yan. So hindi kaya nito, nagbi-blink lang siya, hindi kaya. So ang ginawa ko, ginamit ko yung minodify ko na ito na isang power supply na backlight na ito more than 200 volts to, kaya kayang-kaya niya. So papakita ko sa inyo. Plug natin. Ayan kayang-kaya niya So ito yan. Ayan. Ayan. So bali ito inassemble ko na lang yan. Inassemble ko na lang. Pero dati ko nang gamit yan doon sa isa ko pang dati sa shop ko. Yan ang gamit ko talaga na inassemble ko yan para doon sa backlight na pang ilaw ko sa shop. So ayan, kaya niya Kaya lang ito wala tong control kasi pag plug mo iilaw na kagad. Ibig sabihin kung gusto mong babain yung backlight mo, hindi mo makokontrol dahil yan direct na yan. Pero yan, may safety features yan. Nilagyan ko ng fuse yan. So, patayin natin. Ayan. So, ito na ngayon yung magiging replacement ko. Ayan. Ayan siya. So pag masyadong marami yung backlight, mataas na ang voltage na requirements, ito 190 na ito, 190 plus na yan. So hindi na kakayanin ng mga kailangan talaga gagawa na mag-assemble ka na ng ganyan. Yan, ito. Okay, mamaya di-deliver ko na ito doon sa may-ari para kasi nandun yung unit. Malaki kasi kaya hindi ko na pinull out. So mamaya matitesting natin ulit ito. Okay, nandito na ako sa owner. Ayan, ito na yung loob ng kakabit ko na itong mga backlight. Pero dinala ko pa rin yung mga original na backlight kasi yun yung maging reference ko. Ayan para diyan ko isusukat. Kasi kung hindi mo susundan yung dating lagay ng original na backlight, paglagay mo na reflector, hindi tutugma yung mga butas. So mangyayari dyan, babaklasin uli yan.
may mga pandikit tong bagong backlight. Yan, dinidikit ko na. So dapat tama yung kung saan dati nakapwesto yung original, dun din dapat ipapwesto yung itong replacement na backlight. So mabusisi talaga ito kasi marami kasi siya, kaya talagang kailangan sukat na sukat yung yung ipapalit na backlight. Ayan o, nandyan yung original na backlight, ayan sa tapat ko. Para dyan sinusundan ko siya kung saan dati nakakabit, para tuloy-tuloy yung niya. Pagka naikabit ko lahat ng backlight, sasalpa ko na lang yung reflector. Mamaya makikita nyo. Nagbibideo ko yung anak na sir, maganda rin yung boses niya. So kaya inuwi ko itong original na LED para doon ko na lang gagawin sa bahay. Kasi bawat isang single na LED nitong bagong binili ko, then dudugtong ako ng isa pang LED. May mga distansya yung wire niya. Sinusukat ko yun doon sa original na wire. Kaya medyo matagal gawin to. Kaya sabi ko nga, kung dito ko gagawin sa customer, matatagalan ako. Kaya sabi ko, sa bahay ko na lang gagawin para pagdating dito sa customer, sasalpa ko na lang siya. Ayan, naikabit ko na itong bagong LED. Ayan o, tingnan nyo, ang linis niyang tingnan o. Kaya lang, tsaga-tsaga lang talaga sa pagkabit. Ito na yung inassemble ko na power supply para sa backlight. Ayan o, na-wiringan ko na siya. So, titestingin na natin yan maya-maya. Ito, kinabit ko na itong reflector. Ayan, kita nyo, saktong-sakto yung butas niya o. Pero yung iba minsan hindi sumakto, kaya inuulit-ulit ko. Kaya pag kinakabit ko yung backlight, hindi ko masyadong dinidiin yung pagdikit para madali siyang tanggalin. Okay, ito, kinabit ko na lahat ng reflector niya para maikabit ko na rin yung panel. Yun ang pinaka-delikado dito, yung pagkabit ng panel, kasi napakalaki ng panel ito, 50 inch. Kaya minsan pag mga magganto kalalaking TV, sira ang backlight, parang tinatamad akong gawin. So dito pwede na ikabit yung panel. Pero nung unang punta ko dito, nung tinanggal ko yung panel, kasi kinuha ko nga yung original na backlight para may reference ako, sabi ni sir, wag mo na ibalik yung panel para hindi ka na mahirapan pagbalik mo. Buti na lang yung original na karton nito nandito pa, kaya doon ko na lang tinago yung panel niya. Then sinafety ko na lang yung pinuesto niya, kasi baka masagi siya. So ngayon ito, mamaya kukunin ko na. Ito na yung pinakadelikadong parte dito. Kahit yung unang baklas ko doon sa panel, medyo kinakabahan ako kasi ang laki talaga eh. Malambot kasi siya. Pero meron na may ibang panel na kahit 50 inch, matigas siya. Katulad nung LG, nakahawak na ako ng 55 yata na LG yun. Matigas siya. Ito, di ba, malambot. Kaya kaba-kaba ako dito nung pagtanggal ko. And then ngayon, itong pagbalik ko. So dito kinakabit ko na yung mga siding o kaya yung pagpapatungan ng panel or screen. Kasi pag hindi maayos ang pagkakabit niyan, may possible na mababasag yung panel natin or yung screen. Ito na po, ito na yung pinaka-climax dito. Ayan. Kukunin ko na po yung panel. Ayan. So ingat na ingat na po ako dito. Halos di na ako humihinga kasi baka mamaya mabasag ko yung panel. Masasayang lang yung pagod ko. Ayan na po. So dito parang maliit lang tingnan yung TV pero malaki po yan, 50 inches po yan.
Itong time na ito, wala pala dito si sir nung bumalik ako kasi nasa trabaho na siya. Bali, ang nandito na rin yung mga anak pero nandun sa loob. So, hindi ako gano'n na-pressure kasi wala nanonood dito sa akin. Kundi itong camera lang. Ayan, tinan nyo mabuti kung paano ko ilapag siya. Ayan o, nakakatakot talaga kasi tinan nyo, ang lambot niya. Kita nyo naman yung galaw ng screen o, ng panel. Ayan o, malambot, napakalambot niyan. Ayan, tinan nyo. Ayan o, nagbe-bend yung panel o. Ayan o, nakabend siya o. So talaga dito, isang pagkakamali lang, possible mababasag to. Kaya kita nyo, ingat na ingat ako dito. Ayan, sinisilip ko na yung bawat kanto kung nakashoot yung ano. Kasi pag hindi nakashoot yan at nilagay mo kagad yung kasunod na takip niya, yung pinakalock niya, mababasag yung panel na yan, mabibitak yung gilid niya. Kaya dapat talagang, ayan o, iniisa-isa ko po, tinan nyo mabuti o, sinisilip ko lahat o. Bago ko ilapag yung pinaka takip ng panel sa gilid. Ayan o, tinan nyo, iniisa-isa ko talaga yan o. Minsan nga, para sigurado ako, pinaplastatan ko pa yung bawat kanto. Kasi black nga siya eh. Tapos black din yung holder. Minsan hindi mo mapapansin na naka-overlap pala yung screen. Kaya pagka yan nilagyan mo na nung takip, naka-overlap yan, basag yan. Kasi actually naka-experience ako nga to pero maliit pa, 32 inches lang. Ito, lalo na ito, 50 inches to. Kaya sobrang ingat ko talaga dito. Ayan na po. Ito na po ang inyong lingkod. Medyo nakahinga na ako ng maluwag dito dahil nailata ko na ng maigi yung panel or itong screen. So, ayan. Kinakabit ko na yung ano niya, yung flex cable nung screen doon sa panel, doon sa top board. Ayan, para ma-testing ko na siya bago ko ilagay yung lock nung panel. Ayan, sinisilip ko na siya. Nitin ko na siya mabuti. So ito talaga yung mga parteng delicate talaga dito, lalo pag ganitong kalalaki, 50 inch pataas na, ang lambot na niya masyado. Kaya pag inaangat mo, napakadelikado na talaga. Ayan, ginalaw ko pa nga. Hindi, inurong ko na lang pala dahil hindi ko siya madukot dahil nahaharangan ng lamesa. Okay, nung naikabit ko na yung flex cable nung panel, ito na yung ano niya, ayan, ikakabit ko na ito yung sinasabi sa inyo cover ng panel, ayan, yan sa gilid oh. So talaga dyan, kailangan hindi naka-overlap yung panel natin or yung screen doon sa pinapatungan niya, yung hindi siya nakaangat kasi para paglagay mo niyan, yan oh, kiniklip pa yan, hindi mababasag. Yan, dahil yan, dire-diretso ko na nilagay kasi na-check ko na nga siya mabuti na maganda na yung pagkalatag ko ng panel. Ayan o. Di-clip lang lahat yan. Ayan o, kiniklip ko lang yan. Ayan, nakita niya, sinisilip ko na. Pero ang pagkatanda ko dyan, mayroon pang tornilyo yata sa gilid dyan. May mga tornilyo sa gilid yung lock na yan. Kasi malaki nga masyado yan. So dapat talagang naka-fix na maayos yung lock na yan. Ayan, sinisilip ko na yan o. Okay, palagay ko bago ko tornilyoan to, tinesting ko muna. Hindi ko na kasi medyo matagal na itong video na ito eh. Mga ilang buwan na rin, kaya ayan. Ayun, may hawak na pala ako remote dito. Ayan, tinitest ko na. Pati yung remote na inaayos ko yan kasi nagluloko rin yan yung remote na yan eh. Ayan na. Hindi ko pa pala yata na i-plug. Masyado ako excited dito. Ayan, hinahanap ko na yung power cord. Ayan, yun. Yun, nakita ko na. Nag-lit na yung standby power indicator niya. Yun. So, inuna ko muna i-on siya kanina kahit hindi pa naka-plug. Sobrang excited. Ayun oh, lumabas na yung diba no? Ayun, kita nyo? Yun, success oh. Yan. Naalala ko power cord ng panghila yun na isaksak ko kanina, hindi yung power cord ng TV. Kaya ayaw mag-on kanina. Sir, boss. Ito, tinawag ko yung anak ni sir ng lalaki para maipakita ko. Natin to Netflix. Ayan. Sige, patayin muna natin. Okay, after na matesting ko siya, binaliktad ko ulit siya kasi ito na yung
Ipipix na natin lahat yung ano niya. Ayan, tuturilyon ko na yung mga ano niya. Ayan, para maisara ko na yung cover dito sa likod. Ayan, di agad tumugma yung isang ano dito, holder ng paa. Ayan, oh. Nagta-trial and error ako dito sa mga paanong ano, sa mga brace ng paa dito. Okay, after na tornilyon ko na lahat, yung mga ano niya, yung board saka yung holder, ito itatakip ko na yung cover niya sa likod. Ayan na. So dito tatanggalin ko na itong TV para maalis ko rin itong karton na ginawa kong patungan. Kasi yung lamesa niya maliit, hindi kasya yung 50 inches. Then itong karton na ito yung original na karton niya. Yun yung ginamit kong patungan. Ayan, oh. Tinanggal ko na siya. So ayan, para matesting ko na siya ngayon uli. So ito uli yung model niya, ayan. Ayan niya, 50 inch yan na ano, diban. Ayan. Ako, ayan, 50 inch oh, na smart TV. Ayan. So ito, final testing to. Ayan, dami kong kalat dito. Kaya mamaya lilinisin ko rin yan. Okay, try ko na yung wifi dito para makapag-YouTube ako. Yun oh. Ayan, okay. Test ko rin yung sounds niya kasi baka mamaya hindi ko na ikabit yung speaker. Madalas ako nagkakamaling ganyan pag tinanggal ko yung speaker, naisara ko na, hindi ko pala na-plug uli yung speaker kaya misa walang sounds.
Okay na siya. Okay, I hope sana may natutunan kayo sa aking munting video. And don't forget to like and subscribe and click the notification bell para sa mga susunod ko pang video ma-notify kayo. Marami pong salamat. Thank you.